Hinalang holdupper ang isang pulis na botas na naka-off duty. Rumesponde ang biktima sa insidente ng holdapan pero naunahan siya ng mga suspect. Narito ang report ni Isay Reyes. Nakahandusay at wala ng buhay ang pulis na ito nang aming abutan sa Marsan Street, corner de Masalang, parte ng Sampaloc, Manila, pasado alas 10 ng gabi. Isang tama ng bala sa kaliwang bahagi ng noo ang kumitil sa kanyang buhay. Nakikipagkwentuhan lang daw si PO2 Joel Magno na makarinig ng sigaw mula sa labas. Mga 9:30, lumabas na po ako, umalis, nagpaalam na ako sa kanila at papasok na ako sa duty. Pagdating ko po ng headquarters, tumawag na po sa akin yung bayo ko na nangyari na nga daw po ito. Bigla na lang daw po kasi bigla lang po sila may narinig na nagsisigawan na holdapan dito sa kanto namin. Kaya initial instinct po ng isang pulis, lumabas po siya para rumisponde. Pag-responde niya, siguro nakita ng holdupper na bubunot siya, pinaputokan siya. Pagkabunot niya, pinutokan siya agad ng isa, doon siya bumagsak sa harap namin. Ayon sa biktima ng hold-up, pumara lang daw ang isang lalaki ng jeep at nagpanggap na sasakay. Pero bigla na lang silang tinutukan ng ice pick. Umakyat daw ang pangalawang lalaki at tinutukan sila ng baril. Pagkatapos ay sumakay na ang mga suspect sa tricycle na nagsilbing getaway vehicle ng mga ito. May tricycle na nakahinto doon. Ayun siguro yung sasakyan nila. Kasi nakita ko umalis yung tricycle. Buong bag ko dala, yung laman ng bag ko, 2 cellphone. Tapos yung check-in ng bus ko na 2. Tapos yung mga ko na, personal na gamit ko na sa loob. Kasi kala ko mga tropa-tropa lang, ikot-ikot lang. Naano kasi sila yung huminto sa kanto. Tapos parang nakakutubang ko, palakad-lakad o balik-balik. Sa highway na yun. Maya-maya konti, pumara na. Yung pala, nagtaka ko, may hinablot yung isa sa likod. Off-duty si PO2 Magno at naka-assign sa Navotas Police. Pero dahil sa jaro itong matulungin, hindi nakala na marami na ito pa ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayan talaga pag nakaano ng mga may hold-upper message sa amin, inahabol talaga niya. Kaya masasabi ko, huwag ka naman, hindi mo nakikita yung kalaban mo. Nabasa yan. Yan nga, ganyan talaga siya. Pagka may mga hold-upper, inahabol niya. Ang kanyang asawa, punong-puno ng hinagpis dahil hindi raw niya inasahang kagabi na ang huling sulyap niya sa buhay na mister. Naramdaman ko may gusto siya sabi, pero wala naman siya nasabi. Kailan niya po naramdaman kasi? Kagabi. Galing po kasi ako ng trabaho eh. Inihatid niya po sa office yung anak ko ng 5 o'clock, so hindi po kami nagkita. Tinawagan na lang po ako ni nanay, pinapunta ako doon kasi nabaril nga daw po yung asawa ko. So hindi po kami nagkausap. Hindi ko siya nakita. Nakita ko siya, wala na siya. Wala pang malinaw na lead sa mga suspect, pero patuloy ang ginagawang pagkalap ng impormasyon ng mga otoridad para matunton ang kinaroroonan ng mga suspect. Palagay natin, siguro matagal na siguro modus operandi ng mga suspect yun eh. Kasi sabi ng mga nakatira doon, sa area along Marsan Street, madalas doon nangyayari ng robbery hold up doon. Oo, kasi madilim. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting. Kinundina ng grupong Anak Bayan ang pagbangga ng speedboat ng mga sundalo Amerikano sa isang bangkang pangisda sa karagatan ng Basilan. Dapat daw may managot sa insidente na ikinasawi ng mga isdang si Abam Juhurin. Bukod kay Juhurin, nagtamo ng mga sugat sa mukha ang kanyang anak na si Abjul Juhurin. Base sa investigasyon, hindi raw napasin ng mga sundalo ng ang bangka na mag-aba dahil sa mababang visibility. Wala rin umanong ilaw ang bangkang pangisda. Gita man na AFP Western Mindanao Command, aksidente nangyari. Nagbigay na raw sila ng tulong sa naulilang pamilya ng biktima. Nagpaabot na rin ng tulong ang US Special Forces. Tinanggihan ng gobyerno ng China ang hiling ng Pilipinas na dalhin ang usapin ukol sa Panatag Shoal sa International Tribunal for the Law of the Sea. Sumugod naman sa Chinese Embassy sa Makati ang ilang militanteng grupo para kondenahin ang umano'y pagmamatigas ng China. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Sa kanilang pagsugod sa Chinese Embassy, ipinonotesta ng mga militanteng pagmamatigas umano ng China sa usapin ng Panatag o Scarborough Shoal. Kahit pinigilan ng mga gwardya, hindi natinag ang mga relihista. Nagpintura pa sila sa kalsada. Ang Panatag Shoal, tinatawag na ngayon ng DFA na Baho de Masinloc o sa ilalim ng bayan ng Masinloc sa Zambales para igiit ang historical claim ng Pilipinas. Pero patuloy ang pagmamatigas ng China. May soberanya raw sila sa naturang shoal.
Kaya wala raw silang nakikitang dahilan para pagbigyan ang hiling ng Pilipinas na sumangguni ang dalawang bansa sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. At kasunod ng protesta, hiniling nila sa gobyerno ng Pilipinas na tiyakin ang kaligtasan ng mga tauhan nila sa Chinese Embassy. Wala pang tugon ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay rito, pero tungkol sa stand-off, hindi pa raw tumitigil ang DFA sa pakikipag-usap sa China. We're in touch with our Chinese counterparts to still find a peaceful and diplomatic solution. Nasa panatag pa rin ang BRP EDSA at dalawang Chinese maritime surveillance vessel. We are trying to defend and protect not only our territory, not only our sovereignty, not only our sovereign rights, but also the marine resources that are there. And we are doing this as best as we can with our capabilities. Sa pagslab ng China sa ITLOS, tila lumalabong pag-asang marisolba ang standoff sa Panatag Shoal sa lalong madaling panahon. Pero ang DFA, umaasa pa rin na maayos ang gusot ng Pilipinas at China sa mapayapa at mabilis na paraan. Sa gitna ng tensyon sa Panatag Shoal, patuloy na iginigit ng AFP na walang kinalaman dito ang nagpapatuloy pa ring balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Samantala, isang nakabibighaning resort sa Bantayan Island sa Cebu, dinarayo ng mga turista at mga malinamnam na pagkain kabilang na ang sariwang seafood, binabalik-balikan naman sa Negros Oriental. Narito ang report. Talaga namang napakasarap mag-food trip this summer, lalo na sa bayan ng Seattle, Negros Oriental kung saan patok na patok itong katutubong tinapay na kung tawagin ay torta. Nakakatakam pa rin kahit wala kang ipalaman. Tuba kasi ng niyog o coconut wine ng isa sa mga sahog nito. Kung seafood naman ang hanap, dumayo sa Barangay Giligaon. Daungan kasi ito ng mga dalupapa o isang uri ng malaking pusit. Ang batang ito nga halos kasing laki na ang hawak niyang dalupapa. Sulit na sulit sa halagang 140 pesos kada kilo lang. Pero ang talagang ipinagmamalaki sa Seattle, ang kanilang siniguelas. Binabalik-balikan ng mga suki ang matatamis na prutas. Hindi lang yan doon in demand, maging sa Cebu at Dumaguete, sako-sakong siniguelas ang dinadala roon. Mahigit 3 oras na biyahe naman mula Cebu City, mararating na itong resort sa bayan ng Santa Fe sa Bantayan Island. Malawak ang baybayin at malakristal ang linaw ng dagat. Nakaka-relax pa ang nakapalibot na mga puno at makukulay na bulaklak. Di nakapagtatakang dinarayo ng mga turista. It's nice. It's a little bit different from most of the resorts, so it was good. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Ilang kababayan ni Jessica Sanchez sa Samal Bataan, todo suporta sa half-Pinay na American Idol contestant. Mismong Vice Mayor pa nga ng Samal na si Manny Cortez ang nanawagan sa mga Pilipino sa Amerika para patuloy na tangkilikin at iboto si Jessica. Nagpagawa rin ng opisyal ng streamer na inilabas habang pinapanood ng kanyang grupo sa telebisyon ang performance ni Jessica sa American Idol. Masigabong palakpakan din agad ang ibinigay ng mga kababayan ni Jessica noong nagsimula na siyang kumanta. Last week ay muntik nang matanggal sa show si Jessica matapos makatanggap ng pinakamababang boto. Pero na-save siya ng AI judges. Sa video naman na pinost ni Jessica online, very thankful daw siya sa suporta. Napapanood po ang American Idol sa ETC. I love all the support. Thank you guys so much. Samantala, dapat daw unahing gawing national artist si Dolphy bago pa kina Nora Honor at Vilma Santos. Mismong si Senator Jinggoy Estrada nga ang nagmungkahing gawing pambansang alagad ng sining ang veteranong komedyante. Bagay na sinang-ayunan naman ni na Senator Tito Soto at ni dating Pangulong Joseph Estrada. Dapat daw bigyang prioridad ang pagkilala sa Comedy King dahil na rin senior siya sa Superstar at sa Star for All Seasons. I'll be back with more of our morning chikahan, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, taxi, napasampa sa mga barrier sa Commonwealth Avenue.
At 3 patay sa salpukan ng kotse at 2 motorsiklo sa Negros Oriental. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, Mare, bago ang lahat, binabati muna namin ang aming GMA News String